Hindi po sa CIDG, hindi po sa PNP, at hindi lalo po sa side namin, dito po sa PIO at sa spokesperson, naglabas po ng anumang kopya po ng extrajudicial confession. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. With due respect po doon sa reporter po na nag-cover po nung at naglabas po noon, we encouraging them na ilabas po nila kung sino yung source na sinasabi po nila na PNP officials na nagbigay po sa kanila ng kopya. Because we will not tolerate it. The chief PNP is very mad. Galit po si chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan, right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po. We are very much respectful po sa mga taga-DOJ. Sinabmit po lahat yung papeles po na yan at wala po kaming binigay anuman na kopya. At alam niyo po yan, sa mga matatagal na pong nag-cover po ng PNP press corps dito po sa Krame. Sige sir, sagutin po natin yung mga issues po regarding po doon sa kaso po ni Mr. Anson Ke. But unahin muna natin sir, sagutin natin sir yung lumalabas na accusation and allegation sir, na ang PNP daw po ang nag-leak nitong extrajudicial confession po nitong si Ginoong Alvin Tanque. For the record, sinabi na po namin ito kahapon, hindi po kami ang nag-leak ng extrajudicial confession. Kung matatandaan niyo po ay nung Good Friday, we've been transparent from the beginning nitong pong kaso po na ito at hanggat kaya po namin magbigay ng information po sa inyo, ay nagbibigay po kami unless mako-compromise po yung ongoing investigation. Yung timeline po ay nakapag-apply po tayo at nakapag-implement po tayo ng search warrant tong April 16 and because nga po doon sa ating mga follow-up ay lumalabas na doon nga po doon sa bahay na yon dinala yung 2 biktima and then Good Friday po ay na madaling araw around 3 a.m. if I'm not mistaken po ay nahuli na po natin si Richardo Austria at saka si Ray Katikista and then the following day nga po ay sumuko nga po ito sa Ginoong Ginoong David Tanliao. At nagbigay po siya ng mga pahayag at he executed an extrajudicial confession assisted by his lawyers. Marami po siyang sinabi po doon. Including nga po yung sinasabi niya na ang nagplano ng pagkidnap, ang pagpatay ay yung anak nga po ni Ginoong Anson Tan. Ano po ba ang ginawa ng PNP doon? Nakapag-inquest po tayo nung Saturday, just so we know po the timeline. Ang tumayo pong complainant po dito ay yung mismong asawa po ni Ginoong Anson Tan. Alam po nila at since sila po ang private complainant dito ay they were furnished po, binigyan po sila ng kopya po, lahat po ng mga records na naging bahagi po nitong kaso po na ito. Kasama na po dyan yung extrajudicial confession po ni Ginoong David Tanliao, ni Richardo Austria, at saka ni Raymart Katikista. So they are fully aware na may mga allegations po na yon. So in-inquest po natin yung 3 na nasa custody po natin. Ang naging basis po na kung bakit po inimplead doon po na isama po siya sa kaso is because true enough is the statement po ni David Tanliao. Ang question po dito, pinaniwalaan po ba natin yon? Hindi po. At sinabi na po natin yon kahapon pa. Nung nagkaroon po tayo ng inquest noong April 29, mahaba pong proseso po yung ginawa natin. We sit down with the side of Alvin Ke and his family. Same thing, we sit down and discuss doon po sa side naman po nung asawa naman po ni Ginoong Anson Tan. Kapag nag-iimbestiga po tayo, lahat po ng anggulo, tinitignan po natin yan. And everyone is a suspect. Alam po natin yan. Kaya nga po, binigyan sila ng pagkakataon as agreed upon with the DOJ na kasama po natin doon sa case build-up na magkakaroon po ng preliminary investigation para magkaroon po ng pagkakataon yung side po ni na Alvin Ke para linawin po yung sinasabi, di umano, ni Alvin Tanliao na siya po ang nagplano ng lahat. At yun po yung nangyari noong April 28. Nagkaroon po ng preliminary investigation. From the time na naaresto po natin ang mga suspect na ito, nag-inquest po tayo ng
ng Black Saturday, which is April 19, wala po tayong nilik na anuman na any extrajudicial confession. Nagkaroon po tayo, if you may recall, nagkaroon po tayo ng press briefing. Saturday po yon. We have all the opportunity po i-reveal po lahat ng mga information at that time because we already have the copy ng extrajudicial confession po ni Ginoong David Tanliao. Pero we did not reveal. Ang sinabi lang natin, undergoing po ng investigation, aalamin po natin at iimbestigahan yung laman ng mga extrajudicial confession po ng tatlo, including po yung sinasabi nga po ni Ginoong Tanliao. So hindi po ang PNP ang nag-implicate. Ulitin po natin, hindi po PNP ang nag-implicate kay David Tanliao. Bakit po lumabas yung kopya po ng extrajudicial confession? Kapag nag-i-inquest po tayo ng kaso, lahat po ng respondents ay binibigyan po ng kopya ng lahat po ng mga dokumentong isusumiti po natin for inquest, including po yung mga respondents, including yung mga lawyers po nila, at hindi po sa CIDG, hindi po sa PNP, at hindi lalo po sa side namin, dito po sa PIO at sa spokesperson, naglabas po ng anumang kopya po ng extrajudicial confession. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. With due respect po doon sa reporter po na nag-cover po nung, at naglabas po noon, we encouraging them na ilabas po nila kung sino yung source na sinasabi po nila na PNP officials na nagbigay po sa kanila ng kopya. Because we will not tolerate it. The chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan, right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po. We are very much respectful po sa mga taga-DOJ. Sinabmit po lahat yung papeles po na yan at wala po kaming binigay anuman na kopya. At alam niyo po yan, sa mga matatagal na pong nag-cover po ng PNP Press Corps dito po sa Krame, never, not once na nagpakita po kami ng kopya sa inyo because we treat every document confidential papers. May mga security protocol po kami sa proper handling po ng dokumento. So it's quite unfair for us, for other groups or even individuals to accuse us na kami po yung naglabas po ng extrajudicial confession. Kasi if we have every intention po na ilabas po yon, the first thing na hawak na po namin yon nung Black Saturday, sinabi na po namin. But out of respect, dun sa family po ng victim, wala po kaming nilabas. Until na tinanong niyo po kami kahapon, at nagpalabas po at nagsalita po ang ating kagalang-galang na SOJ noong April 29, nung Martes po, na sinasabi na na-identify na po yung mga major players there at magugulat tayo, including the mastermind, baka magkaroon ng twist, nag-surprise sa dulo. But you have to remember na from the time po na in-inquest po natin yon, umabot po ng 10 days po hanggang nung April 28 po na nagkaroon po tayo ng preliminary investigation. Every step of the way ng pag-iimbestiga po natin, alam po ng pamilya yon, on the side of the wife at pati doon po sa side po ni Ginoong Alvin Ke and his family po. Alam po nila kung ano po yung ginawa at very thankful po tayo na naging cooperative po yung side po ni Ginoong Alvin Ke, pati na rin po yung side po ng wife po ni Ginoong Anson Tan. Nakakuha po tayo ng mga information at ginamit po natin yon to assess. Meron po bang basehan? Meron po bang ebidensya na po pwedeng mag-corroborate doon sa claim ni Alvin Tanliao na itong si Ginoong Alvin Tan at Alvin Ke ang nagplano ng lahat? Wala po siyang naipakita. Sinasabi niya, nagkita sila sa ganitong restaurant. Pinuntahan po natin yung restaurant, but we keep quiet. Wala po tayong sinabi sa mga kasamahan natin sa media kahit patuloy sila nanghihingi ng update because we know the drill. Alam natin na active kidnapping case po ito pero wala po kaming sinabi. We sit down a couple of times with both sides para humingi ng mga information. Who is Anson Ke? Who is Anson Tan?
kailangan nating alamin bakit in spite of the fact na nagbigay na sila ng ransom, pinatay pa rin yung biktima. Unlike dun sa mga ibang kidnapping case na kapag ka nakapagbigay ng ransom, i-release. This time around, nagbigay, bakit pinatay pa? And we have to dig deeper doon sa investigation, including family history, business history. So it took us, more time. Sabi nga natin, after ng inquest, doon palang tumakbo yung investigation, considering na pinatay nga. But prior, nung inireport po ng March 30 yan, nag-imbestiga na po ang AKG. In fairness po sa AKG, nag-imbestiga po ang AKG. Lahat po ng mga anggulo, sinundan po nila yan. At medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Incompetent yung mga taong nagtrabaho po dito because nagtrabaho naman po sila. At lahat po ng anggulo, hindi lang po sa pamilya, even yung mga business community, nag-reach out po tayo to give us a clearer picture as to the background po ng victim, as to the background ng kanilang pamilya. Lahat po yan. Kasi it is incumbent upon the PNP to exercise due diligence in investigating this case. So, nung nagkaroon po tayo ng, after nga pong mag-execute po ng affidavit si Ginoong David Talyao, hindi natin yun tinake as it face, yung face value na siya yung tinuturo niyang nag-utos sa kanya. We have to sit down, we have to look for other evidence, and true enough, ito pong nakaraang Lunes, nung unang araw po, unang preliminary investigation, yung mga lawyers po, ng EKG already manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila yan because there are no corroborating evidence that would link Alvin K sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nagmanifest na po ang AKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. However po, the DOJ instructed that put that into writing. We will give you 3 days or until Friday to submit a written motion amending the complaint. You asked me yesterday kung na-clear na ba si Alvin K. And what I said is, in all indication, ang sinabi ko doon is walang mga ebidensyang maglilink, but yung sinasabi naming motion, yung actual na motion for withdrawal, motion to amend the complaint, hindi ko po pwedeng i-preempt po at ipakita po sa inyo yung kopya until such time po na maisumiti po ito officially. Nagkataon po na holiday po ngayon, kaya hindi po na-submit po yon. Kagabi po, naglabas po ng pahayag yung abogado po ng side po ni Alvin K, and they mention na we already communicated to them na walang ebidensyang iba maliban doon sa bare assertion. At sinabi ko na rin yon kahapon na maliban sa mga claim ni Alvin Talyao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin, kaya wala siyang maipatunayan doon. So that is one of the reasons, many reasons, kung bakit sinabi namin, hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin K. Kaya nga nung Monday ay supposedly nagmanifest na tayo, pero there were instruction na i-reduce that into writing. Kaya yung mismong official na motion to amend the complaint will be submitted tomorrow officially. But the family, at least the side of Mr. Alvin K, was already informed of the intention of the PNP to amend the complaint, removing the name, requesting for the removal of Alvin K's name from the list of the respondents. In fact, nung Tuesday po ay nagsubmit po ng another motion po ang ACG for the supplemental po ng mga ebidensya po natin para palakasin po yung kaso dun po sa 3 na nahuli po natin at hindi po kasama doon ang pangalan po ni Alvin K. Malinaw po yan. These are public records. You can check it. Ang sa amin lang is, let us be naman po na let us be careful in giving accusation na ang PNP po ang naglabas ng mga dokumento po na ito. Imbestigahan po natin. I understand, pati po ang mga media ay binabatikos din po dahil apparently ay kayo ang nagiging PR team natin. And in fairness po sa PNP Press Corps, never for any instance na naging PR team po kayo. Nakikita nyo yun. May ilang taon na po tayo magkasama. Never naman pong nangyari po yun.
Again, with due respect po doon sa nalaglabas po ng istorya, we encouraging them. Name names po kung sino po yung sinasabi niyong PNP officials po na sinasabi niyo na naging source po ninyo ng inyong information po. But definitely, it's not from our end po. Yun lang po yung malinaw po doon. At sinasabi na instead, marami po siyang sinabi po doon, may mga naglabas po ng statement na masasakit po yung mga statement na sinasabi na hindi po alam ng AKG, hindi namin alam ang sinasabi po namin. We will take it with a grain of salt po. Siguro kasama na rin po doon yung frustrations, but we just want to put the record straight na hindi po sa amin galing ang leak. At hanggang ngayon po, iniimbestigahan po namin. Sinasabi, bakit hindi tignan kung asan yung pera? Nabanggit ko na po kahapon yon. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this case. Sinabi na rin tayo, hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni David Talyao, for all we know, ay minamadel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya, impossibly mastermind behind not just this kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case. Ang iba pa pong mga issue is yung kay Mr. Pansen Liang, kung bakit siya pinuntahan dun sa kanyang tinutuluyan. Yes, he was invited. We want to confirm he was invited for ito po ay manugang po ni Ginoong ni Ginoong Anson Tan at it was mentioned dito po sa inilabas na statement. And yes, he was invited for questioning in the same manner po na at least 2 more Chinese foreign national were invited to shed light on this issue. However po, nung nirefer po natin yan sa BI, since they are foreign national, the BI issued a mission order dahil meron po silang a certain Pansen Liang with the same name na covered po ng isang mission order. That's why ang BI po retained the legal custody po ni Ginoong Pansen Liang. But on the part of the AKG, we already forwarded a letter sa BID para lang sabihin sa kanila na itong si Ginoong Pansen Liang based sa ating investigation ay wala namang link dito sa nangyaring kidnapping. Bakit po na-involve si Ginoong Pansen Liang? Kasi po from Alvin Ke po ang nag-open po na ay dumaan din po ang pera kay Ginoong Pansen Liang. Kaya makikita ninyo po kung bakit siya napasama po doon. Sabihin nyo, mali ba yung naging aksyon ng AKG? Well, we're conducting a parallel investigation kung nagkaroon po ba ng lapses, nagkaroon po ba ng pagkukulang. But we should not be diverting our focus dito po sa ating investigation. What is clear, kahapon po, natapos kami, alauna ng madaling araw, again, to present, maganda po ang tinatakbo po ng financial investigation. Hopefully po, makakapag-identify po tayo ng at least 2 accounts na po pwede po nating mabigyan po, at least kahit pangalan lang po. The AMLAC AMLC ay on board kagabi at may mga pinakita po doon na update po doon sa ating financial investigation at yun po yung direction natin in the hope and with the objective po of identifying other players involved in this case and other kidnapping case as well. So yun po yung direction natin po ngayon. Ngayon doon po sa sinasabi po nyo na nilabas po na statement po ng pamilya, yes, we are confirming that the PNP is submitting po yung motion to amend the complaint to remove the name po ni Alvin Ke from the list of respondents po. Yes po, based po dito sa naging case build-up at investigation po ng PNP po ay wala pong direktang ebidensya na maglilik po kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring pangingidnap mo sa kanyang ama po. At if I may add also po, the lawyer of the side po ng wife po ni Ginoong Anson Tan were also present nung nakakaang Monday and they knew also
na we made an oral manifestation for the amendment of complaint, but they themselves requested na let us put everything into writing. That is precisely the reason kung bakit nung kahapon po ay hindi ko po ito na-mention, because unless and until ma-submit po itong motion po na ito, it will not be form part of the records of the case. So I hope malinaw po yan na sinasabi po natin na, again, sinabi ko nga kahapon, in fairness sa side po nila Ginoong Alvin Ke, ay nakikipag-cooperate po sila sa investigation. Binigay po nila sa atin yung cellphone po nila. But it took us some time dahil Chinese po yung usapan po between Alvin Ke's side at saka doon po sa mga kidnappers. So we have to look po kay translator para i-translate po. Napakahaba po ng naging conversation po nila from March 29 hanggang April 8 po. So yun po yung, at least makita nyo po yung timeline na hindi po PNP ang naglabas po. Sabi nga, if we have any intention na i-leak po yan, doon pa lang po nung Black Saturday na press con po kami, ay nilik po na po namin yung involvement po. But out of the respect sa family po, ay hindi po natin nilabas yan. So hindi po kami ang nag-leak yan. Ma'am, magkakaroon po ba ng dagdag na kaso kay David Tanyo for making a false statement linking the son of the victim sa kaso? We are considering that, but you have to also consider na we have to take the whole statement of Alvin Tanyao, not only with regard doon sa sinasabi niya at allegations niya na si Alvin Ke yung nag-utos sa kanya, at may sinasabi pa siyang mga dates doon at mga panahon na nagkita at nag-usap sila. So for that at least doon ay po pwede natin siyang i-consider na nagsasabi o probably even perjury. But doon sa iba, hopefully hindi naman maapektuhan yung ibang mga bahagi ng statements niya wherein he admitted participation doon sa kaso ni Anson Tan, pati rin yung involvement ni Kelly, pati yung involvement ni Richardo at saka ni Raymark. We have to take as a whole yung kanyang statement po. Meron bang someone in mind ng PNP na kung kanino nagmula itong nag-leak, kung sino din nag-leak itong document? Pinaiimbestigahan na po yan ng ating Chief PNP. He already instructed po yung Directorate for Intelligence and Intelligence Group to look into the matter po. Initially po ay meron po silang ni-report kagabi po kay Chief PNP no magkakasama po kami na yung ay may discrepancy po as to the copy po ng extrajudicial confession na pinakita po doon, na yung kopya po ng received copy po ng AKG nung nag-inquest po is different po doon sa pinapakita po doon po sa news report po. At even yung leak nga po na nangyari, nag-start po yan is after po ng preliminary investigation. Nung matatandaan niyo po, nagsalita po yung ating kagalang-galang na SOJ nung Martes po, April 30. And kahapon po, magkakasama po tayo. And that's the only time na sinagot po natin yung issue because nakalabas na po sa news, pero hindi po kami ang nagsabi po nung mga about po doon sa extrajudicial confession nga po ni Ginoong David Tanyao. Well, discrepancy ang nakita lang kasi natin, ma'am, yung mabilis na ipinakita yung harapan po nung lumabas po sa news report. But based po sa initial investigation po ng DI is may malaking difference po yung hawak po na received copy po ng AKG versus po doon sa inilabas. Like hindi po, with due respect po doon sa, again, with due respect doon sa naglabas po ng istorya, hindi po ang kami po ang bit niya. Kaya wala po kaming connection sa kanya whatsoever. Probably they have other sources other than the AKG. But definitely, hindi po sa PIO, hindi po sa office po ng spokesperson. But sabi nga natin, kung sinasabi po kasi niya sa report niya is PNP source. So sabihin po natin kung sino yung source na yon. Diba? Kasi wala po sa amin. And sabi nga ni Chief, just tell us kung sino po yun at papanagutin po natin yun. Kasi dapat yung mga ganito pong mga confidential papers po ay hindi po inilalabas. Pero sa the record state, ma'am, at saka yung team that put out the story, wala namang mention doon about PNP as the source. Meron po. Pinabasahin niyo po doon. Ayon po sa aming PNP source. Nandun po sa narrative po ng report. I think yung part na yun, nire-refer tungkol kay Alvin Ke. Wala about the
document, wala about the... Pero yun siguro sir yung sabi ko nga with due respect, kailangan din po nating linawin yon na hindi po ang PNP po ang nagbigay po sa team po ng nag-cover po nung kopya po ng extrajudicial confession po. Sabi nga, if we have any iota of intention na ilabas po at ilik po yan, the best opportunity for us to do that, if we want to have a sensational case po, yun po yung unang-unang nag-press con po kami nung inquest po at humarap po ako mismo sa mga kasamahan natin sa media na may hawak na po kami ng extrajudicial pero hindi po namin nilabas po yun. Parang malinaw lang din, hindi po nakalagay Yes po. na sinasabi sa report na galing sa PNP. Anyway, sa iba na po tayo. Yung kung sinasabi ko na pinaparatangan kayo ng competent ang PNP, ang APG, pwede po ba natin diretso? Hindi po ba nagpaparatan kayo? Well, marami naman po sa akin, hindi naman ko natin kailangan pang pangalanan. It's all over it's all over the social media. Ang sa atin lang is I'm just taking the cudgels for the anti-kidnapping group. Me myself is also became the subject of some harsh words, pero tinatanggap po natin yan. Bahagi po yan ng trabaho po natin. Kaya lang bilang tagapagsalita po ng PNP, it is also incumbent upon me to set the record straight na ginawa pong lahat ng AKG yung magagawa po nila para po dito sa kaso po na ito. Kung meron po na lapses, meron pong mga hindi nasunod po sa police operational procedure, then we will address those lapses or missteps po. At ayaw muna po nating lumayo muna ang focus po natin dito sa investigation po. But rest assured po na ang AKG, ang CADG, this is precisely the reason nga po why the PNP created nga po yung Joint Anti-Kidnapping Action Committee po para hindi na lamang po AKG yung nag-iimbestiga kasi malaki po ito. It already involved the national security of our nation kaya hindi lang basta AKG ang pinapatrabaho. Sabi ko nga po, mga nakasampu na po siguro kaming case conference or even more yung mga short meetings and it is being attended by no less than the Chief PNP to show na ganon ka-urgent at ganon ka-decisive yung ating Chief PNP, the PNP leadership na gustong masolve po itong kaso na ito. At because of mga revelations po at mga action po ng SITG, hindi lamang po itong kaso ni Anson Tan po ang masusolve po. Marami po tayong kasong masusolve po dito dahil yung mga nakuha po nating mga ebidensya, particularly doon po sa 345 Martyr Streets ay nagmimit po yon doon sa mga ebidensya na ginamit po sa ibang mga investigation. In fact, yung sinasabi ko pong case nung December involving a Chinese national, yung driver niya, almost the same po yung ginawa po kina Ginoong Anson Tan at yun ang tinitingnan namin in spite na nagbigay din po yun ng ransom ay pinatay din po. What is the similarity between that case at sa case po ni Anson Tan? Ayun po yung patuloy nating iniimbestigahan. Hindi pa po ito solve, hindi pa po ito close, pero pag sinasabi po natin palagi solve, kasi ang definition po ng solve case ay na-identify na po natin yung mga culprits, nasa custody po natin at na-file po yan. Pero hindi po ibig sabihin na itumigil na po ang PNP sa pag-iimbestiga po dahil marami pa po tayong gustong hanapin dito, lalong-lalo na po asaan po napunta yung ransom money. This is not the typical nga po na ransom kidnapping po ransom na normally before siguro in the 90s, even the 80s, physical na inaabot yung pera, iniiwan doon. But this time around, highly technical po ito, kaya nga po on board na rin po yung ACG, on board na rin po yung AMLAC. We are following po yung money trail with the objective po na ma-identify po natin saan bumagsak kahuli-hulihan po yung money at yun po yung objective natin na mabawi po yung ransom money. Mas convinced pa ba kayo ngayon na si David Tanyao ay hindi lang main suspect? Probably nandun siya sa level talaga ng mastermind? Well, with respect to David Tanyao, sir, he is the major player here. At isa pang major player here, sir, is si Kelly. Sa investigation namin ay lumalabas si Kelly ang may alam doon sa ins and outs pagdating po sa operation ng junket operators, kung paano na itatransfer yan from one player to another until ma-convert yan into, kasi ang ma-convert yan into cryptocurrency po. So yun po yung direction po natin. Kung meron po bang mas mataas sa kanila, yun po ay patuloy nating iimbestigahan because sabi nga natin, this is a highly organized crime syndicates po.
Ay, ganun. habang nandun sa, sa kaso na, ma'am, may lumabas doon na, kawala doon, may lumabas sa document sa DOJ na meron tatlong at-large na suspect sa kaso bukod kay John Lee at saka kay Kelly Tandy. Ano ba yun? Like I mentioned yesterday po, ma'am, na meron pa po tayong intention na mag-i-implead pa po ng ibang mga respondents dito at mag-undergo po ng preliminary investigation and case build-up with respect po doon sa mga personalities po na dinaanan po ng pera. Na-mention ko na po ito kahapon na lahat po ng dinaanan ng pera, nagkaroon po kasi ng multiple transfers between and among po doon sa mga players po at identify po nating lahat yan. We already have the names and in fact, we already, the AKG is submitted more motions for inclusion po as list of respondents po, other than those under our custody po. Ito mga Chinese. All foreign nationals po. And just to show how serious po the PNP po in really running after this illicit money po is the PNP is now preparing our position papers strongly recommending for the closure po ng mga junket operators po involved in this case po because nakita po natin na ito po ang nagiging main avenue para linisin po ang mga maduduming pera na nanggagaling po sa kidnapping, illegal drugs, human trafficking, and even pogo link illegal activities po. Kasi once itong mga kriminal po na ito, ang mga sindikato po na ito would feel na there will always be certainty of arrest kapag ka sila po ay na-involve dito at mapipilayan po natin sila at madidestroy po natin lahat po ng apparatus and instrument being used to perpetrate crimes po. I think matitigil po lahat po itong mga illegal activities including mga pogo link kidnappings, pati na rin po yung ibang mga kidnapping for ransom po. Ito mga ipapasara ma'am or target ipasara yung dalawa na binabanggit. Yes po, particularly yung dalawa po na identified po natin na nagamit po dito po sa kaso po na ito at lumalabas po din po sa investigation po natin, just so you know na gano'n na po kalawak yung ating investigation is nakita din po natin yung possibility na itong sina David Tanliao ay gumamit din po ng mga pekeng papeles para makapag-acquire po ng Filipino citizenship just like what happened kay sa case of Alice Guo. Lumalabas sa ating investigasyon na at least twice ay nagkaroon ng late registration itong si David Tanliao. So kasama po yan sa ating iimbestigahan at we are already coordinating with the concerned government agencies to get to the bottom of it dahil napakalawak po nitong anggulo po na ito. Just can imagine po na naglabas-masok po sa mga e-wallets po na yan ang napakalaki pong pondo at there is a possibility na maaaring nagagamit din po ito sa iba. And even espionage activities po ay maaaring magamit po ito. Kaya we want to destroy this apparatus para matigil na nga po itong mga illegal activities because obviously po they are skirting the financial systems of the PNP. Dahil kapag ka ang isang e-wallet po, particularly yung USDT po ay hindi po registered yan sa Pilipinas, there is no way to trace them if it's beyond the jurisdiction po ng Philippine authorities po. So yan po yung mga naging decision na takeaways po natin in investigating this case po. Bukas yung motion ng AKG. Yes po sir. Officially po they will be submitting po yung official motion to amend the complaint for the removal po ng name po ni Mr. Alvin Ke as one of the respondents po. But last Monday, let me repeat it again, the AKG already made a oral manifestation for this purpose po. Thank you po, sir, ma'am. Ibang topic, kala ko tapos na tayo. Ma'am, may pag-raid daw yung CIDG sa Duterte Residences kagabi. Nakausap ko na po mismo ang director po ng CIDG, si Major General Nicolas Torre III po, at
he denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG doon po sa Davao. And even sa CIDG at saka sa mention. Yes po. Sir? Yung page sa tondo, yung review shower. Yes po sir, last Monday po, April 28 po, upon receipt po ng report po ng IMEG, immediately General Torre put under restrictive custody 10 CIDG personnel and ordered them to be detained. Ngayon po, ito pong 10 na ito na mga tauhan po ng CIDG ay nakakulong po sa custodial facility dito po sa Krame. This is an offshoot po doon po sa report po na inimbestigahan po ng IMEG. Just to give you some background po, may lumapit po sa IMEG po at kiniklaim po nila na mga tauhan po ng CIDG ay nag-operate po sometime on October 17, 2025, around 3:18, di umano ay may pinasok silang warehouse dito po sa may Tondo at pagpasok po doon ay may mga bumaba pong mga pulis at pinasok po ito pong kanilang warehouse. Sinasabi na mayroon po silang they are in possession po ng mga illegal firearms po. Immediately, according to them, ay hiningan po sila ng pera at nagbigay po sila. At accordingly, kaya po sila nagbigay ay as an exchange para po ma-release po sila. At according to them, sa mga biktima po, ay nagbigay po sila ng pera dito sa mga nagpakilala pong CIDG. However, after po nilang magbigay, ay sabi po ng mga complainant ay sinakay sila sa sasakyan, inilipat po sila sa isang lugar at doon ay mayroong mga nakalatag po na mga baril po at pinaturo po sa kanila yung mga baril po na yon. At pagkatapos po noon ay nanghingi pa po, nagdemand pa po ng additional pera pero hindi na po sila nakapagbigay. And the following day po ay nirelease din po sila. At dahil po doon ay nag-imbestiga po ang IMEG at sinampahan po sila ng mga kaso. As a result po nitong mga nagreklamo, sinampahan po sila ng CIDG ng illegal possession of firearms as a result po ng pinaturo sa kanilang mga baril po at na-release po sila from the custody ng CIDG after they posted bail po. So inalam po ng IMEG yan, nag-imbestiga po sila and they recommended for the filing po ng kaso po for ang IAS po ang will take cognizance of the case. Ang mga kaso pong isa in-recommend po ng IMEG ay grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, neglect of duty, all under Memorandum Circular 2016-002 po. On the part po ng criminal case po ay nag-undergo na po ng investigation po at case build up po itong kaso po na ito at sasampahan po natin sila ng katakot-takot na criminal case po, including po yung kidnapping and serious illegal detention, unlawful arrest, at pati na rin po yung planting of evidence with respect po doon sa mga baril na di umano ay sapilitang ipinaturo sa kanila to make it appear na they are in possession po ng mga firearms. Ang pasasabi po ng ating Chief PNP kagabi ay pinatututukan po niya itong kaso na ito at pinambibilis po niya yung summary dismissal proceeding nitong mga pulis po na ito para dali ang matanggal sa serbisyo po ina ito. Hindi po natin ito tolerate, and I think the CIDG, the director already released a press statement on this matter para sabihin na zero tolerance tayo dito sa mga ganitong klaseng polis po. Kando 18 million, sir. ilan Chinese ito pinag-usapan natin? Based po dito sa at least sa surname po nila, tatlo po itong complainant po natin. Yung dalawa po is Filipino sounding names at yung isa po ay Chinese sounding name po. Yes po, tatlo po ang complainant, sir. At nakakulong na po nung Monday pa po itong mga
pulis po na ito. Ang mga ranggo po ng mga pulis po na ito ay isang Police Lieutenant Colonel, isang Major, at 4 po na Sergeant, 1 pong Corporal, at 3 pong Patrolman. Just to be clear, they do not illegally possess any firearm. Dinideny po nitong mga complainant na meron po silang firearms in their possession at the time of their alleged arrest po. Ang sinasabi po nila, nung pinasok po sila doon sa warehouse, ay inilipat po sila sa isang lugar, sinakay sa sasakyan, at pagdating po nila sa lugar po na yon, may mga nakalatag na baril, at pinilit po silang parang ituro po yun to make it appear na sa kanila nakuha po yun. Kaya nga po yung planting of evidence ay kasama po doon sa ikakaso po natin sa kanila. Covered ba ng warrant yung pagpasok? Wala po. Wala po. Consummated yung PNP? Based po sa narration po ng mga biktima ay nakapagbigay po sila, sir. Ma'am, assessment lang po ng situation for today, Labor Day, since meron po mga protests. So, kamusta po so far na po? Sir, as of 12 noon today, nasa around 62,448 po yung nakadeploy po natin na nationwide. And so far po, ang na-monitored po nating rally nationwide po ay nasa 26 na po yung ating pilang. Pinakamarami po dyan ay nasa Region 4A or Calabar Zone, nasa 11 po. Next is NCR, nasa 7 po. And Pro 7 po na nasa 3 po. So far naman po ay relatively peaceful naman po yung mga ongoing rallies relating to the Labor Day celebration po. And hopefully hanggang matapos po yung araw po na ito ay wala naman po tayong maitala na anumang untoward incident that would disrupt po yung celebration po ng Labor Day. At patuloy po natin itong babantayan sa hanay po ng kapulisan, including po yung mga participants po for this protest rallies po. Pagkakabal natin yung previous General Tory yung sa yung illegal detention. Kausap ko po siya kanina bago ako umakyat dito because supposedly ay yung pong subpena ay hindi niya na subpena ay hindi po niya natanggap. Supposedly po ay mayroon pong preliminary investigation nung April 28. But according to him, ay wala po siyang na-receive na anumang kopya po nung subpena requiring him to appear last April 28. So tomorrow, he intends to present himself doon po sa korte na nag-issue po nitong subpena so that he would explain himself para po malaman po ng korte na wala pong nakakating sa kanyang kopya po nung subpena po. At according to him, he is ready to answer po all allegations doon po sa mga na-file pong kaso laban po sa kanila. Ma'am, natrace natin ba pinakating sa According to General Torre, ay iimbestigahan po niya if there is a deliberate intention not to furnish him or any of the respondents on this case because according to him, sabi nga niya sa akin is April 21 pa supposedly na i-issue yung subpena and yet walang nakakating sa kanila. So pinaiimbestigahan niya kung ito ba ay deliberate itinago sa kanya or is just a matter of lapses on the part of those who supposed to furnish him copy of the subpena po. Ma'am, kung deliberate yan, what's the motive or intention? Kasi pagka hindi na nakapunta, ano sa kanang parang? Well, we don't want to speculate at this point if it's deliberate or not, but yun yung kabahagi ng ating investigation kung nagkaroon ba ng deliberate attempt not to furnish him copy that resulted in him failing to appear before the court who issued the subpena po. Ma'am, whether the complaint is true or not, this will not affect in any way the duties or the authority of the CIDG? There will be no effect at all kung dito sa mga kasong kinakaharap po natin, not only on the part of General Torre because bahagi po siguro ng trabaho po ng PNP na kapag tayo po ay nagtatrabaho ay talagang
may mga counter charges tayo minsan hinaharap, and this is part and parcel po ng pagiging pulis po, at haharapin po ng kapulisan po yan, not only of General Torre, pati na rin po yung ibang mga pulis na humaharap sa counter charges po. But what is clear here is the intention of the PNP to provide them legal assistance po. Meron na po tayong legal assistance, at isa po yan dahilan kung bakit nagpapasalamat din po tayo sa ating Pangulo doon sa pagpapasa po at pagpirma po niya ng batas, nagbibigay po ng kakapatan sa ating mga pulis na mag-seek po ng legal representation using government facilities and resources po. Balikan ko lang mag-explain Davao. Sa mata ba ng PNP, yung malinong na halimbawa ng fake news? That's definitely the fake news po. Yun po ang sabi. That's exactly what General Torre said kanina po sa akin. That's fake news po. I think even the city director po ng Davao, Colonel Marantan, also issued a statement saying that piece of information was fake news po. Ano nakikita niyo mo? Again, sir, we are not in the habit of saying or speculate kung ano po yung mga motivation and motives po ng mga naglalabas po ng mga negative issues against the PNP. Ang laging sinasabi ng ating Chief PNP, siguro ito'y bahagi ng ating pagtupad sa ating mga tungkulin. Ang importante ay haharapin natin itong mga issues po na ito, at kung meron nga pong mga deliberate na nagpapakalat po ng fake news, ay tulungan niyo po kami. Lagi kaming humihingi ng tulong sa mga kasamahan natin sa media na tulungan niyo po kami na maipaabot po yung mga tamang information po sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Thank you, ma'am. Pwede siya mag-release ang PNP na Ulit eh. Di ba, may mga photos